Hello mga ka-farmers, merong nagtanong sa atin kung ilan nga ba yung square meter o gaano kalaki itong area natin na pinaglalagyan ng manok. So sa video na ito, yan ang ating sasagutin. Alright? Bago tayo magsimula mga ka-farmers, shoutout natin ating mga kaibigan na subscribers na si Eric Mix Vlog. At ito pala si Eric mga ka-farmers ang nagtatanong kung ilan ba yung square meters ng ating area. At shoutout naman kay Julius Mendoza at The Island Farmers. So maraming salamat mga ka-farmers. So ito mga ka-farmers, ito makikita nyo medyo malapad pa rin yung area na nandito at marami pang pwedeng ilagay na manok. Pero hindi natin na lagyan lahat dahil nagkakasya naman dito yung ibang mga manok natin. So ito, tansya ko nito mga ka-farmers ay siguro abot ito ng 2,000 square meters yung lapad nito. So dito, nasa likod bahay lang namin ito, yun ang aming bahay. At itutur ko kayo dito sa aming area. So simula muna tayo dito mga ka-farmers. Ito, ginawa ko ito noong una. Mapapansin nyo merong mga net dyan. So ito ay ginawa ko ng range area noon. Dahil yung mga manok natin medyo may karamihan. Kaya ito, yung lupa na ito ay nilagyan natin ng lambat. Yan, so nagpapaikot yan ng doon. So ang kagandahan dito mga ka-farmers dahil hindi na tayo masyadong gumamit ng konti lang yung ginamit natin na lambat dahil sa gilid mga ka-farmers ay sementado na yung wall. So hindi na tayo mahirapan na magkabit ng net. So dito na lang sa harap at sa gilid. So ito, mapapansin nyo napaka dumi, napakaraming dahon ng mangga dahil hindi na natin nagamit to for ilan ng years na hindi na natin nagamit. So yung net dito wala na. So yung ibang net dito ay napunit, yung nasira, naputol, nahulugan ng palwa ng niyog. Kaya ito, so hindi pa natin nakuha at hindi pa rin naayos dahil kulang pa tayo sa oras mga farmers at wala pa tayong ilalagay dito. So balang araw baka malinis natin ito at malagyan ng manok kapag marami na yung mga manok natin. So ito papakita ko sa inyo yung ginawa kong brooder noon o yung breeding pen. Actually grower house pala ito mga ka-farmers. So yan mga ka-farmers, yung ginawa natin na grower house noon, sira na yung bubong. So nandyan pa naman yung net. So magagamit pa rin natin yan. Pero kailangan natin ng maglaan ng oras para maayos natin yan. So dito hindi masyadong mainit dahil nasa ilalim ng mga puno ng mga mangga. Yan. So napakagandang lagyan ng manok dito mga ka-farmers dahil safe na yung mga manok natin. Mayroon ng wall dyan sa gilid at hindi na makakalipad yung mga manok natin dahil heritage breed naman. So yan, binakuran ko na yun ng net, paikot hanggang dun para yung mga manok natin dito lang nakagala. Ito ay grower house din noon at nasira na dahil sa ang gamit lang natin ay trapal. So yan. So ito mga trapal na ginamit natin dito at mabilis naman ito masira. Siguro abot lang ito ng mataas na yung 1 taon. So napakalaki yung area. Ito mayroon pang net. So pwede pa talaga ito ayusin. Pero tinanggal ko na yung bubong at siguro tatanggalin na rin natin ito at gagawa tayo ng ibang breeding pen. So at least ito mga ka-farmers, itong mga net na ito ay mapapakinabangan pa rin natin. So hindi mapupunta sa wala ito. Maganda mga ka-farmers yung malaki yung area kung nag-aalaga ka ng manok. Pero ang isang disadvantage sa malaking area ay yung paglilinis ng mga kalat dito. So especially kapag ganito yung area nyo, maraming puno ng mangga. So maraming talagang nahuhulog na dahon at saka maraming, especially kapag season ng mangga, maraming mga mangga na nahuhulog. So pwede naman natin yan ipakain sa mga manok. So yun lang, kailangan lang nating maglinis. Malaki yung space na lilinisin natin. So kaya hindi ko minamaximize yung mga area dito. Yung iba ay hindi ko po na ilagay dito
dahil para safe na rin yung mga. Ang unang nagawa ko mga ka-farmers, ito na breeding pen. Pagkatapos nito, ito yung nagawa ko. So ito na lang yung natitirang medyo matibay pa na linalagyan pa natin ng mga manok. So hindi pa napunit yung kanyang trapal dahil hindi naman tinatamaan ng direkta na araw dahil nasa ilalim ng puno. So yan, ito yung mga building natin dito sa area. Ito yung ating mga kulungan ng mga manok. So dito naman, nandito yung mga grower natin sa kulungan. Ito, 2 brooder. Yan yung sa ating mga sisiw na manok panabong. So yan yung mga kulungan nila. So punta tayo dito sa kabila. So ito pala mga ka-farmers, yan yung babuyan natin. So meron tayong 4 na kwarto ng babuyan. Pero ngayon ay kinonvert na natin yan sa kulungan ng manok. So 3 kulungan ng baboy ang kinonvert natin ng mga manok at merong mga laman yan. At itong isang kulungan naman ay kapag meron tayong baboy, dyan natin inilalagay. So dito, yan mga ka-farmers, pag maraming dahon, ang daming kalat. So dito naman, ito yung mga breeding pen natin dito. So yan yung unang nagawa is yun, pagkatapos ito. So ito, 2 kwarto, pwedeng magkasya dito yung 12 or hanggang 15 na mga manok. So yan yung mga puti natin. So ito yung mga barred rack. So nasa mga 13 siguro itong mga barred rack natin o 14 na nandito. So kasya lang sila. So yero na rin yung ginamit natin mga ka-farmers na bubong para tatagal sa panahon. So ito yung mga breeders natin na iba. Yung mga bago nating mga manok na nagsisimula pa lang mangitlog. So meron tayong 4 na kulungan dito. 1, 2, 3, 4. So ako lang gumawa nito mga ka-farmers. So unti-unti na ginawa natin. At yung bubong ginastusan na lang natin para hindi mabasa ng ulan yung mga manok dito. Alright. So yun mga ka-farmers, yung area natin siguro abot ito ng mga 2,000 square meters yata yung lapad nito. So napakalaki na kung mag-aalaga tayo ng mga manok. So backyard lang ito mga ka-farmers. At konti lang yung inilagay natin yung mga manok dito. So hindi na tayo nagpaparami ng masyado ng manok dahil magastos talaga yung especially sa feeds dahil mahal na rin ngayon. So yung tamang-tama lang na kaya natin pakainin yung mga manok. So sa mga nagtatanong, sana nasagot ko na yung ating area dito at nasa likod bahay lang namin. So meron kaming ibang area na yung piglalagyan namin ng baka namin. So siguro mga nasa 2 kilometers simula dito sa aming bahay patungo doon. So meron namang kaming palayan doon. Ang problema lang kasi kung doon natin nilalagay yung mga manok, baka maubos lang dahil sa mga magnanakaw, dahil wala namang bahay doon. Kaya minabuti ko na lang dito ko na lang ilalagay para at least mabilis nating ma-monitor yung mga alaga natin. Kasi kung nasa malayo, hindi natin agad ma-monitor, at kung ha-hire pa tayo o mag-hire pa tayo ng mag-aalaga or maiwan doon sa area na yon, so gagastos na naman tayo, so additional gastos naman. So yun, minabuti na lang natin na dito muna sa backyard natin ilalagay yung mga alagay nating manok dahil magkakasya naman sila dito. Alright.